Nagtalaga na si Pangulong Bongbong Marcos ang bagong pinuno ng Armed Forces of the Philippines kasunod ng pagretiro ni General Romeo Brawner Jr. Tila may pasaring naman ang Pangulo sa China matapos ang sunod-sunod nito mga issue sa Pilipinas. Nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Julie Baisa. We shall build upon the accomplishments and lessons of those who came before us. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, may bagong mamumuno sa Armed Forces of the Philippines. Opisyal lang itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang bagong AFP Chief of Staff. Ang outgoing Commanding General ng Philippine Army ay tubong Iloilo at miyembro ng PMA Big Kislahi Class of 1990. Kilala rin siya bilang isa sa mga pioneer ng Scout Ranger Force noong dekada 90. Sa kanyang panunumpa, binigyan din ni Navarrete na ang pinakamalakas na sandata ng hukbo ay hindi mga baril o makabagong kagamitan, kundi ang mga sundalong Pilipino. Leadership may change, but our constitutional mandate remains constant. Our mission continues, our duty endures, and our commitment to the Filipino people shall remain unwavering. Our true strength does not only lie in the weapons we wield, the equipment we acquire, or the technology we adopt. Our true strength lies in our personnel. Papalitan niya si General Romeo Brawner Jr. na nagretiro matapos ang higit 4 na dekadang paglilingkod sa AFP. Nagpasalamat naman si Brawner sa mga sundalong nakasama niya sa serbisyo. It has been the greatest honor of my life to serve beside you all. Thank you for your commitment and thank you for your dedicated and excellent service to our country. This is Special Forces call sign Tiger and Aviator call sign Griffon signing off. To God be the glory. Sa talumpati naman ni PBBM sa parehong seremonya, tila may pasaring siya sa kaliwat kanang isyu ng China at Pilipinas. We seek cooperation, but we will never compromise our sovereignty. We extend friendship to all, but we will never abandon our national dignity. Sinabi yan ng Pangulo kasunod ng pinakahuling pangaharas ng China Coast Guard sa Philippine Navy sa Ayungin Shoal at ang umano'y racist depiction ng China sa mga Pilipino. Kaya hamon niya sa mga kawani ng Armed Forces bilang Commander-in-Chief. The command entrusted to you is great, but the purpose is even greater. To safeguard our people, defend every inch of our land and waters, and secure the future of our republic. Samantala, itinalaga naman si Lieutenant General Donald Gumiran bilang bagong Commander General ng Philippine Army. Umaasa ang Department of National Defense na magpapatuloy ang bagong pamunuan sa profesionalismo, kahusayan at matatag na pagtatanggol sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Julie Baisa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.